Okay. Nag-print na yung printer natin. Hello guys! Magandang araw. Nandito po ulit tayo para sa ating munting tutorial para po sa ating mga Epson printers. Ngayon po ang printer po natin ay Epson L220. Meron po siyang problema na blinking light. Ayan, mapapansin nyo, blink, blink, blink. Palit-palitan po yung blink niya. Epson L220 po yan. Pagka po ganyan yung problema mga kaibigan, ay kailangan po natin ng computer kasi kailangan po natin siyang i-reset. So nandito po yung ating laptop ngayon at ito po yung ating gagamitin pagre-reset. So ayan mga kaibigan, ito naman pong pagre-reset na ito ay tuturo ko po sa inyo ng libre. Kung magpapagawa po kayo sa mga technician, sigurado pong magbabayad po kayo at hindi naman po nila ibibigay po ito ng libre. At pag natutunan nyo na to, alam nyo na po ito ng panghabang buhay. So guys, ang inihiling ko lang, kung bago ka lang sa aking channel, paki-like po itong video at paki-subscribe po para updated kayo sa na-upload ng videos at tutorial dito po sa aking YouTube channel. Maglalagay din po ako ng aking pong Gcash number dyan. Kung gusto nyo po mag-share ng inyo pong blessings, ay masaya ko pong tatanggapin. Kung magkano po nyo ma-share, ay okay lang po sa akin. Kung wala naman po, okay lang din. Basta wag lang po natin kalimutan mag-subscribe at paki-like po ng ating video. At kung gusto nyo po, i-share nyo para po malaman din ng mga ibang tao na kailangan mag-reset na hindi po marurunong mag-reset. So, umpisa na po natin. Ang mangyayari mga kaibigan, kapag dinownload nyo yung link na ilalagay ko sa description, ang description po mga kaibigan ay ganito. Mga kaibigan, sa mga hindi po nakakaalam kung ano po yung description na palagi kong sinasabi ay hindi po nila maintindihan ng iba. Buti po yung mga nakakaintindi at syempre alam na nila agad. Ang description po, alimbawa, ito po yung video natin. Pinapanood nyo po yung video. Ayan, pag pinapanood nyo po yung video, scroll down nyo lang po mga kaibigan. Sa ilalim po, makakakita po kayo ng more. Ayan, kiklik nyo lang po yung more. Ito po, ito. More. Ayan, click nyo po yung more. Pag naklik nyo po yung more, ito po yung link ng Microsoft Word na ida-download nyo. Naka Microsoft Word po yan kasi po baka po magka-violation po tayo kung ilalagay po natin direct link ng ating pong website na pagda-downloadan. Kaya po naka Microsoft Word po yun. So i-click nyo po yan. Pag na-click nyo po yan mga kaibigan, ay i-click nyo lang po yung download. Okay? Pag na-click nyo po yan, mag-o-open po yan ng panibagong tab and then click nyo lang po yung download. Okay? Pag na-download nyo mga kaibigan, ganito po ang lalabas. Nasa Microsoft Word po yun at kailangan nyo lang pong i-highlight yung link and then right click nyo po and then copy. Pag na-copy nyo po mga kaibigan, pumunta po kayo dito sa ating browser at i-paste nyo lang yung pong link na kinopy nyo. Right click and paste. And then enter natin. Pag na-enter natin mga kaibigan, meron po yung link sa baba na kulay blue at saka kulay green. Pumili po kayo kung alin pong da-downloadin nyo, server 1 or server 2, kahit po alin po, okay lang po. Pag na-click nyo po, ang maalin doon sa dalawa, mag-o-open po siya ng panibagong tab. Pag nag-open po ng panibagong tab, ay lalabas po yan. Pag lumabas po yan, nandito po sa left side yung download. Click nyo lang po yon and then download. Okay, napakalinaw na po yan ha. Baka po marami pang hindi makaintindi kung nasaan ang link ng resetter at paano po i-download. Okay, malinaw po yan. Pag na-download natin, ito po yung ating dinownload ngayon. Ayan. Nakasip po yan. Ang gagawin po natin dyan, right click nyo po yan. And then extract to L220 resetter. And then wala po yung password ha. Free po yan. Hindi ko po alam kung bakit yung iba sabi may password. Wala po. Pag na-extract po natin, magiging dalawa yung folder. Isang folder at saka po isang nakasip file. Open po natin yung folder. And then makikita natin mayroon tatlong file dyan. Ang i-open po natin mga kaibigan ay itong kulay blue na may yellow. Double click lang po natin yan. Okay. Pag na double click natin, hintayin nyo maglo-loading po yan. Pakita natin yung printer natin ay nagbi-blink pa rin. Ayan. Hindi pa po siya naaayos. So ayan. Mag-o-open po yan ng ganyan. Pwede nyo pong ilagay, naka-auto selection na po yan, or pwede nyo i-select kung marami po kayong printer. Pero yan naman po yung automatic nyang madedetect ang inyo pong L220 na printer. So pagka po nandyan na sa part na yan, click nyo lang yung particular adjustment mode.
and then i-click nyo lang po yung model name L220, and then support, i-auto selection nyo na lang po. Tapos i-okay po natin yan. Tapos pagka po ganyan na ang nag-open, yan po kasi kaya po ganyan nagbi-blink-blink na ganyan, kailangan po siyang i-reset, ano. So ito po ang gagawin natin dyan. Waste ink pad counter, click nyo po yung waste ink pad counter, and then i-click nyo po yung okay. Pag nag-click nyo po yung okay, i-click natin yung main pad counter, lagyan po ng check, and then i-click natin yung check. Ayan po, max na po, nagamit na po talaga 6,207 point, at ang maximum po ay 6,207 point po talaga. Nakasulat 100% na po ang nagagamit ang kanyang pagpiprint sa dami ng page na na-print sa kanya. So pag nagawa po natin yan, lagyan po ulit natin ng check yung main pad counter, and then click po natin yung initialize. And then when the OK button is clicked, counter will be initialized. Okay po natin yan. Tapos sabi daw dyan, please turn off the printer. I-off daw natin yung printer. Okay, off na. Ang bilis naman mamatay niyan. Tapos, na-turn off na natin. I-okay natin yan. Sabi, please reboot the printer. I-on daw natin. Tapos, i-okay na rin natin to. Pag na-okay natin yan, click natin yan. Umuugong na yung printer natin. Click natin yung finish. And then, close na natin to mga na-i-open nating application na yan. Mapapansin natin mga kaibigan, yung printer natin ay hindi na po nagbi-blink. Test print po tayo. Okay mga kaibigan, test print na tayo. Guys, alam ko po makakatulong po ito sa mga hindi po marunong. Kung marunong ka na naman, edi very good. Kung hindi ka po marunong, please po, wag po natin kalimutang mag-like and subscribe. So, test print po tayo mga kaibigan. Ito, yan na lang pong sulat na yan. And then, Control P. And i-okay natin. Tingnan natin kung magpiprint na yung printer natin. Okay, nagprint na yung printer natin. So ayan mga kaibigan, sana po nakatulong po itong aking video. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye.